Ready na po ba ang company para sa global expansion? Well, kaya natin ginagawa yung infrastructure upgrade ng technology, yung modernization ng IT natin for the global expansion. Kung nandun kayo nung anniversary, meron pong ila-launch ang company within the next 8 to 12 months. Magbilang kayo from now. Between 8 months to 12 months from now, maglalabas ang company ng strategic product na pag lumabas yung produktong yon, consumable, pag lumabas yung produktong yon, approved na kaagad sa 200 countries all over the world. Kasi, as you know, Roy, Yes, sir. meron tayong mga existing products ngayon na hindi pa approved sa iba't ibang bansa. Kasi, iba-iba yung requirements po ng iba't ibang bansa. Like sa Europe, may isang bansa sa Europe, sa dami ng ingredients ng C24/7, gustong i-categorize na gamot. So, iba-iba yung requirement ng bawat bansa. May bansa naman na gusto nila over-the-counter sa pharmacy, yung product natin. So, iba-iba yung requirement, iba-iba yung regulation ng bawat bansa in terms of food supplements. Sa Hong Kong, iba yung kailangan application ng herbal medicine, Chinese medicine. Sa herbal supplement, sa food supplement, magkakaiba yon. So, iba-ibang regulation. So, that's why we came up with this new product. Again, I don't have the liberty to divulge. New product, consumable. Pag nilabas, hindi na kayo mamumroblema. Approved na kagad sa 200 countries na meron kayong downlines all over the world. Yes! Kaya kung ang tanong, are we ready for global expansion? We are getting ready. We are going in that direction. Correct. Exciting. Exciting, lalo na sa mga onliner. May programa na po ba ang AIM para sa growing online marketing? As of now, we leave the program sa kanya-kanyang grupo. Kung mapapansin nyo po ang AIM, ang management, yung galing sa amin na training open for every group, for everyone, wala kaming ganung program because we want it to be safe for everyone, Roy. Yeah. Safe in the sense na may grupo kasi na ang thrust nila, yung lakas nila, nasa offline marketing. Yes. Meron tayong mga grupo na traditional pa rin ang ginagawa, like yung home party, OPP sa coffee bean, one-on-one, centering. Yan yung tinatawag nating offline. Merong mga umuusbong na grupo, although in our numbers, siguro mga 30% or even less of distributors nasa online. More or less, mga nasa 75% to 80% pa rin ang traditional. So 20% lang yung nag-o-online. So in terms of that, the program, ayaw namin na mag-spearhead yung company na i-open for all yung online para hindi ma-defocus yung mga nag-o-offline. Yes. Nakuha nyo siya? Kasi mamaya niyan, itong mga nag-o-offline, masyadong ma-overwhelm sa online, pabayaan na nila yung kanilang offline marketing. Yung online naman, kaya naman kami kampante na lalo silang mag-grow because yung mga nag-o-online marketing, meron silang mga responsible upline leaders who take charge of the program to train their groups down the line in terms of online marketing. Kaya kami po, hindi namin pinagbabawal yung gustong mag-training ng online, hindi namin pinagbabawal sa bawat grupo yan, but at our end, being sa company, wala kaming initiative, we do not initiate an online marketing training program for the whole. In other words, we leave that to the upline. Basta kami, tinitignan lang namin, nire-regulate lang namin. Nire-regulate in terms of, basta yung nagte-training sa online, walang company policy violations, yung mga gagawa ng website, ipinasa muna sa amin para ma-assess namin, tinitignan namin yung mga blogs nila kung tama. So hanggang dun lang yung amin. To make everyone follow and comply with our company policies. So with that, mas binibigay namin yung responsibility sa mga upline para mag-train sa mga downlines nila. So later on, ang maasahan nyo lang sa kumpanya, we are doing everything na mag-open ng maraming countries para sa mga online marketing distributors ninyo. We are doing everything, especially sa Europe, Roy. Medyo, hopefully, malaki. Let's pray na, matuloy na yung ginagawa naming expansion sa Europe eventually. Grabe. So, doon yung kami maaasahan na para magkaroon tayo ng mga BCOs para sa mga online distributors ninyo. So dito may mga market sa Europe.
Europe. Ayan, oh. Sino? Yan. Europe. Grabe. Mahina doon ang 7 heads. Oo, kasi one advantage sa ibang bansa, yung 56,000 dito for 7 heads, very minimal lang sa ibang bansa. Kaya nga maraming online na lumalaki kasi yung purchasing power, mas malaki sa ibang bansa. Yung Italy, sir, talagang 7 heads naman eh. Yeah. Walang 1 head eh. Wala Parang nag- pa nag-1 head ka doon, baduy ka. Kaya rin parang... Ha? Didiscriminate ka? Ha? 1 head ka lang? So parang hindi... Parang ano ka, parang hindi ka low in. end ka. So Parang 7 hindi ka heads in, talaga. no? Pag naka... Gusto nyo ba yun? Lahat sa ilalim mo 7 heads? Yung pag may nag-1 head, ano to? Bakterya. Joke lang. So, sarap nun, di ba? Nakita mo puro 7 head, puro plus out ka araw-araw. Ayan. Gusto ko pong mag full time. Kaso po, nangihinayang ako sa natapos kong course ko ng college or sa maganda kong work. So parang eto yung ano? Yung ano niya. Nangihinayang, issue niya. nangihinayang. Well, kung sino man nagtanong nito, normal to. Kasi katulad ng pinag-usapan natin kanina, we were socially conditioned, culturally conditioned to really do well in school, mag-aral mabuti. And for so many years, yun ang preparasyon mo eh. Nag-prepare Yes. tayo for that. Can you imagine? 6. Grade 1 up to 4th year or 5th year college, depende sa kolehiyo. So, can you imagine yung Effort. yung effort mo, Energy na... tsaka, ano na eh, yun yung anticipation mo sa buhay eh, career. Kaya, mag-deviate ka dun sa nakagawian, may resistance sa loob-loob mo. So, normal yan. Kung manghihinayang ka, normal. Pero, sa akin, 18 years ago, Roy, naramdaman ko rin yan. Kaya lang ang tinanong ko sa sarili ko, ano ba yung gusto kong result? Resulta ba na in terms of career? O resulta ba na mapaganda yung buhay ko? Kasi it's totally different. Pwedeng maging maganda yung career mo na hindi ka ganun kadaming pera. Pwede naman na, ma-compromise mo yung career mo, pero, yumaman ka naman. Yes. So, ako ang pinili ko dati, total, nag-aral naman ako mabuti para magkaroon ng magandang buhay. Bakit ko pangihinayangan kung i-give up ko yung career ko? Mas maganda naman tong pinili ko, networking, kasi dito siguradong magbabago ang buhay ko. So, kaya maganda to kasi tama yan personal choice yan It's a personal choice dahil kung nararamdaman ng maraming tao sa inyo, nangihinayang kayo sa work, nangihinayang kayo sa job, sa sweldo, or sometimes nangihinayang kayo sa tinapos yung kurso, you just have to remember that you were socially conditioned for that. That's why may resistance sa loob mo. And believe me, ang tunay na freedom and liberty, yung kaya mong mag-decide para sa sarili mo. And i-weigh nyo lang mabuti kung ano ba talaga ang goal mo sa buhay. Kung ang goal mo ba talaga is career o ang goal mo, mapaganda talaga yung buhay mo. Ako, yun Saka doon ako, ko for me, sir, tinimbang. Ang goal mo at ang goal ng parents mo siguro, gumanda ang buhay mo. Para lang naman ang goal So, tama ka dun, sir. Sabi ko, kung ikaw nung bata, kinondisyon ka ng parents mo mag-business, malamang pag pinagtatrabaho ka ngayon, ayaw mo. Yes. So, Ano yan in terms of career, ang excitement sa career during the first few years lang naman kasi may bago kang natututunan. Oo. Hindi siya habang buhay na ganun ang excitement level mo in terms of I was working before. Siyempre sa engineering, yun at yun lang Nothing to... Saka ang happiness, sir, nakita ko, minsan hindi lang naman yung sahod Hindi. Yung kinikita. Yung may kaya ito, sa network marketing, sabi ko, ang saya kasi ang laki ng room para na pag-aralan mo Marami kang matututunan. Tunan sir. In the future, matututunan mo yung financial management. Matututo ka ng personal development. Matututo ka ng human behavior. Ang dami Leadership. facets. Leadership. Dami. Matututo ka ng motivation. So, Ito pa, may online na naman, pag-aaralan mo. magkakaroon pa. Kaya, for me, it's a personal issue kung ano yung kaya mong i-give up. Ako, ang dami kasing advantage ng networking isa na dun yung pwede mo namang gawing career itong negosyong to Ibig sabihin, hindi naman it doesn't necessarily follow na kung ano yung kurso mo, yun ang career mo. Pwede mo namang gawing career din ng network marketing kung gugustuhin mo. Yeah. Tsaka yun, nakondisyon ka lang naman
kaya yan ang kurso mo, kaya yan ang kinuha mo, kasi kinondisyon ka lang naman. Tama. So, klaro po ba yun? Alright, so next tayo. Gaano po kaimportante ang GLLA at humility? For me, if you're gonna start with this business, ito ang pinaka-importante sa lahat. Kung magsisimula kayo, yung as in entry, kunwari, kakasalta mo lang sa networking, sa lahat ng attitudes, ito paborito ko. Never-ending learning at saka non-ending humility. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, one good thing about this industry, napapag-aralan siya eh. Kung gusto mo ma-increase yung level ng probability for success, kailangan talaga gamayin mo siyang mabuti. Alamin mong mabuti yung ins and outs. Sabi ko nga, it doesn't mean na pag pumasok ka, linya mo siya. Pero pag nasa loob ka, dapat linyahin mo na siya. Ulitin ko hindi importanteng linya mo siya pagpasok mo. Pero pag nandito ka na, make it a point na gawin mo siyang linya. Talagang ikarir mo talaga siya. Pag-aralan mong mabuti. And never ending. Kasi, as we said earlier, babaguhin mo yung, kasi maganda sa training, Roy, minsan may mga neural pathways ka na nagbabago eh. Nagbabago. Yung nagbabago yung connection ng utak mo ba? Yung mga neural pathways ang tawag dyan eh. For so many years, kung ano yung tinraining sa'yo, may dati ng daanan yan na ang tawag neural pathways. If you want to have bagong pathways, attend ng training. Kaya nga, Sir, may natandaan ako, yung sabi mo, para ma-master mo, para kumita ka ng maganda o maging magaan sa'yo isang bagay, kailangan mong ma-master. yeah, Then, para ma-master mo, kailangan mong i-consume yung at least 10,000 hours. hour. Yeah. Sir, pwedeng i-expand mo eh? yun? Pinag-aralan yan sa buong mundo. Merong isang author in the name of Robert Greene. If you have a chance to buy his book, it's a very wonderful book. Ang tawag, Mastery. Mastery by Robert Greene. Pinag-aralan niya sa stop ko buong lang. mundo. Ibig sabihin, ang pagiging master, hindi dahil sa taas lang natapos mo, Hindi. tinapos mo to. Hindi. Kasi parang si Henry Ford, na-master niya yung Na-master craft niya na niya. yun. Eh. Tama. So yun ba yun? Hindi, ako kasi, grade 2 lang, grade 3 lang. Pwede ba akong ma-master ko rin to? Yes, oo. Pwede. Kasi pinag-aralan niya yung mga successful na tao sa mundo. By the way, it is proven na ang success sa mundo, hindi swerte at malas. Okay. Yung gumagawa ng kaswertehan, ikaw yan. Ang gagawa ng kamalasan, ikaw din. Ikaw din. Subukan mo, in the next 10 days, mag-recite ka, pagising na pagising mo. Pagising mo, ang una mong i-recite, ganito. Ano na naman kayang kamalasan ang mangyayari sa akin? Mamalasin ka. Correct. So, ang gagawa ng malas at swerte, ikaw. Now, pinrove sa book na yon, pinag-aralan niya lahat ng Batikan. Pinag-aralan niya lahat ng successful na tao sa mundo, whether in business, in sports, in profession, whatever. Pinag-aralan niya bakit sila successful. Even Beethoven, Yes. yung mga dating musician, yeah. Pinag-aralan sa buong mundo, na karamihan ng successful na tao, they dedicated some of their hours to be masters of their craft. Pati si Manny Pacquiao nandun sa librong yun. Okay. Bakit si Manny, he's very good in boxing. Bottom line, isa sa buong mundo, they've dedicated at least 10,000 hours 10,000 hours. training and learning about their craft. So, lahat ng tao sa mundo, sabi nga niya, 10,000 seems to have a magic. Parang may magic yung 10,000 na yun. Kasi anyone, na sino lumagpas ng 10,000 hours dun sa ginagawa niya, they become successful and masters of their craft. Wow. So, ano ibig sabihin nun? Mapupulot mo sa AIM, sa networking. Ang isang bagay pala, pag patuloy mong pinag-aaralan, ginagawa, pinapag-aralan, ginagawa, eventually you become master of it. You become a master of it. And pag naging master ka, yung winning edge mo, mas lalong tumataas para lalo ka maging successful. Wow. Kaya, magandang lesson yun, yung aral, ng aral, ng aral. So mga, sir, kung taon, yan na natin, mga ilang taon to, yung 10,000 hour, mga estimate mo, ilang taon to? 5 years and above yan, depende 5 sa years dedication. and above. no? Pero 5 sa years. 5 years na yun, let's say ginawa nila to, let's say minaster ko ang network Oo. marketing. Within 5 years ba, maganda na buhay ko? Oo. Tsaka hindi lang Roy, pag-aralan mo sa AIM, lahat ng lumagpas ng 5 years, maganda buhay. Yeah, actually. Pumunta ka ng Bicol, pumunta ka ng Palawan, pumunta ka ng Sir, Jensan. sorry 3. Oh, di ba? Yung iba nga 3 years lang, di ba? Basta yung focus nun doon, yung Oo. dedication nun doon, actually, computation namin, 3, Three lang. maganda na. Kaya nga. So, ibig sabihin, lahat talaga ng 5 years.
Kasi 3 years pa lang, maganda na eh. Yes, sir. Can you imagine? What is 3 years or 5 years, ladies and gentlemen? Sir, dito ang 3 years na. 3 years of business. Oh, wala pa. Grabe. Payaman pa lang. Kaya nga mga friends, what is 3 years to 5 years? Kung 5 years naman, ang ganda-ganda naman ang buhay mo. Milyonaryo kasama ka na. pamilya mo. Sarap. So, ako, tama eh. Kasi hindi ko tuloy niya eh. O, tsaka, yung mga nakaabot ng 5 years, sa inyo, dali-dali na. Wala na. Kahit nakapikit ka, you know, you Yung can do it. pag-recruit, yung pag-i-invite, wala lang. Di ko na nga alam, nag-i-invite ako. Baga parang wala ng effort. Walang effort. Wala effort. Yung pagpo-prospect, basta, everyday nakakakuha ako ng mga iba-ibang tao, mga stranger, wala namang effort. Wala na effort. Basta nagiging friend ko na sila. Kasi- Eventually, nagiging partner na rin sa business. One learning that you will get, yung learning nyo, isang source ng learning sa business na to, yung actual experience eh. Yung when you're trying to do the business na ikaw na lang mag-isa, yung experience mo ang tutulong sa'yo eh. Akala kasi na maraming distributors, matututo ka lang ng training, ma-adapt mo lang ang knowledge, makakapag-acquire ka lang ng knowledge by attending trainings like this. No. Mas matatrain ka pag ginagawa mo siya. Yeah. Pagka ginagawa mo yung actual, sabi nga sa akin ng isang distributor, Sir, ano ba ang pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Sabi ko, gusto mo matuto mag-recruit? Yes, sir. Sabi ko, mag-recruit ka, matututo ka pa paano mag-recruit. Tama eh. So may mga Totoo yan. Oh. May mga tao kasi sir, perfectionist. Parang ayaw magkamali. Oo. Kaya gusto nila, mag-load ng knowledge, i-filter, gusto nila, pag nag-approach sila, wala nang sablay. Pwede ba may yun? kasabihan yan eh. Di ba sabi ni Zig Ziglar, you don't need to be great to start. You just need to start to be great. Correct. Sabi pa nung isa, if you wait for everything to be perfect before you begin, then you will never begin at all. Kung maghihintay ka maging perfecto lahat, alam mo lahat bago ka sumabak, hindi ka makakapagsimula. Yes. Kasi hindi mangyayari yung point in time na alam mo lahat eh, bago ka mag-start. In fact, you have to start before you can learn everything. Yes. So just do it, di ba yung Nike? Just do it. Do it. Oh. Don't think too much. Napaparalyze ka na nun. Ano mas okay? Mag-start ng part-time or full-time po kaagad? Depende to. Siyempre, sa mga walang trabaho, mag-full-time ka na agad. Oo. Wala ka mang ginagawa. Mamaya niyan, wala ka nang ginagawa. Part-time tambay pa. Oo, May ganun part-time, no? ganun. Pero doon sa working, if I were you, based on my experience, naging advantage kasi sa akin yung part-time. Why? Kasi market mo yung office mo eh. Market ko yung company ko. Eh pag nag-retire ka kaagad or nag-resign ka kaagad, ikaw mismo nahihiyang bumalik kasi you don't feel welcome. Kasi nag-resign ka, nalaman na nag-networking ka, nahiya ka nang bumisita, eh pag ikaw ka-office mate nila, wala silang choice, papasok araw-araw eh. Kaya marirecruit mo sila. Pangalawa, wala kang pressure na kumita ka agad ng malaki. Ibig sabihin, pwede mong isipin na, sige, magre-resign ako pag kumita na ako. Yung iba kasi nagkakamali. Pag masyado silang pressured, dahil nag-full-time agad nang hindi kumikita, ayan, ang daming mga nami-pressure na mahal niya sa buhay, na bakit ka kasi nag-resign, di ka pa kumikita. So ngayon, yung distributor, lalong napapraning. Tapos sasabihin niya sarili niya, dapat pala, di na lang ako nag-resign. Ang pag-resign, pag full-time, mentally and emotionally, prepared ka dapat. Yes. Pag hindi ka prepared, don't do it on a full-time basis. Yes. Sir, mabibigyan mo kami ng figure, yung para mag-resign na? Figure na kinikita? Ako, on my third month, I resigned from my work when I was kasi 1,11,56. On my third month, nag-56,000 ako eh. So I resigned on my third month. Pero yung iba kong mga kilala, as early as 20,000, they resigned kasi ang maganda naman doon, pag nag-resign ka ng bumi 20 mil ka na, 15 mil ka na. Tapos ang sahod lang, sir, G's, 8. Talagang matetempt ka dahil, ano ba to, part-time. Ganito pa lang, lalo na siguro kung i-full-time ko. Kaya yung iba, nagpo-full-time. Pangalawa, ang advantage pag full-time ka, ang dami mong magagawa. Ang dami mong magagawa kasi yung 8 to 5, naka-confine ka sa job. Makagkakaroon ka ng activity, 6 o'clock and above na. Pag full-time ka, pag gising mo pa lang, tapos tinuruan ka ng upline mo kung ano gagawin mo from the moment you wake up in the morning until late at night, napaka-productive ng nagpo-full-time. Yes. Kaya for me, sa mga pagpo-full-time, you have 3 things to do. Number 1, you have to be emotionally prepared. Number 2, you have to be mentally prepared. And number 3, pa-consult kang mabuti sa upline mo bago ka mag-resign. Sign.
Kasi pag yung upline mo, alam ng upline yan eh. Pag ang upline alanganin sa'yo na magpo-full time ka, sasabihin nun, wag muna. Kasi sa loob-loob niya, langanin to, baka ko lang mapahamak pag nag-resign to eh. Pero pag yung upline, kilala niya yung downline niya, dedicated, ibubuhos lahat. Ang commitment is, patay kung patay, magsasabi yung upline, magre-resign. Oo, mag-resign ka na. Yes, yes. Kasi malakas ang loob niyang pag-resignin, kasi alam niya ang commitment ng downline. Kaya pag nagpaalam ka sa upline mo, at hindi ka pinayagan, question yan, ba't hindi ka pinayagan? I think, sir, tama yun yung emotionally. Kasi nakikita nung apply yung tibay mo. Oo. Ako, sir, for me, nakita ko to, mga 1 month, 2 months, may tibay eh. Oo. May experience siya sa leadership, may naroon sa siyang, alam mo yun, Oo. may, sa church nila, may experience na siya, tapos nagtitinda-tinda na siya dati. So, tapos may tibay, pwede, sabi ko, sige. Tama. Kasi hindi basta-basta mag-resign because a lot of people will mock you, especially some people will, alam mo yun, mag-e-expect ka agad ng malaki sa'yo. Pag hindi mo na-produce, grabe, bobombahin ka. Number 1 kalaban mo dyan, pag may asawa ka, naku, putak ng putak yan, di ka pa nakapikit ka na, natutulog ka pa. Pagka ikaw naman, anak na nag-resign, katakot-takot na Ugali, ganyan sir, ang sasabihin sa'yo ng ugali nanay pa mo. naman natin Pilipino, mahilig tayo magsisi. Oo. Oh, mahilig talaga. Ugali Kaya ng nga. Pilipino yan, laging naninisi. Kaya ano yan, you make sure that you are prepared mentally and emotionally and ask your uplines about it. Pero sa akin, sige, try mo. May matututunan ka dyan. Resign. Ano po ba ang pinakamagandang nangyari sa inyo sa networking? Pwede rin po bang mangyari sa amin? Tama ba yung Oo basa naman. ko? Bottom line, pare-pareho lang naman eh. Pinakamaganda nangyari, yumaman. Number 2, nagkaroon ng freedom. Number 3, traveled a lot. I love to travel. Number 4, yung magkaroon ka ng take control of your life. Maganda yun eh, you control your life. Yes. Kala natin ang benefit na networking, yayaman ka lang magkaka-time. No. Actually, one of the benefits yung you take charge, you control your life. Yung ikaw nagpapatakbo ng buhay mo, hindi ibang tao. Correct. Yung bang tipong kung ano yung amount na gusto mong kitain, nasa kamay mo. Kung kulang sa'yo yung last month, pwede kang humataw ngayon para mas malaki. You can learn a lot of things when you travel. Ang sarap-sarap hong mag-travel kasi ang pagta-travel is learning also. You learn different cultures, you see different places, mas ma-appreciate mo ang Pilipinas, mas hindi mo rin ma-appreciate depende sa bansang mapupuntahan mo. And along the way, one of the greatest benefits is you will be able to gain many friends. Marami ka magiging kaibigan. You will learn, alam mo yun, madami ka matututunan sa iba't ibang mga tao. Marami ka magiging kaibigan. Tsaka yung madidevelop ka. Yun ang mga walang Kapalit. Kapalit. Yung magbago yung perspective mo sa buhay, yung napaka-positive mo na everyday, yung magbago yung personality mo, how you treat life in general, yung you becoming a better person, Yes. yun ang walang benefit dito. Because ultimately, when you become successful in this business, I assure you, lalo na pag tama yung pagkakatrain, pagpapagrow sa'yo ng upline mo, you become a better person when you become successful in this business. Kaya kung ang tanong, yung nakikita nyo pong benefit and reward ng mga successful distributors, mangyayari din sa inyo yun. It's just a matter of time. Huwag ka lang magkukwit. Mangyayari rin sa'yo. Ang sabi nga ng nasira kong upline, Roy, it's a given in this business. Yung magiging successful ka, yayaman ka, it's a given. You just have to stay and never ever give up. Makukuha nyo lahat yan. Huwag lang kayo magkukwit. Yes. Heaven. Living out of the box. Okay, ilang years po ba maging successful sa AIM or networking? Sino yung meron ng magazine nung bago? Yung lumabas na ang nasa cover magazine si Doc Ed. Okay, mas maraming wala. Kasi recently, naglumabas tayo, ang marketing team, naglabas ng magazine tungkol sa events natin. Sa likod nun, may kwento. Now, sasagutin ko to sa isang kwento. May isang lalaki, he was looking for a river. Meron siyang hinahanap na ilog. So sa kakalakad niya, eventually may nakita siyang matanda na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno. So he tried to ask the question to the guy, sabi doon sa matanda, sabi niya, hey farmer or mister,
how many minutes it will take me to reach the nearest river on foot? Para bang ilang minuto ko makikita yung ano ba, yung ilog. Alam mo yung matanda, nakasombrero, tinignan, inalis niya yung sombrero niya, tinignan yung mama, nakaupo siya eh. Tapos hindi sumagot, nilagay uli yung sombrero niya. So nagtaka yung mama, siguro, hindi lang siya narinig. So tinanong niya ulit, Mister, how many minutes it will take me to reach the nearest river on foot? Tinignan uli siya ng matanda, tinanggal. Inobserbahan yung mukha niya, nilagay ulit yung muko. Tataka na nga yung lalaki, bakit di siya sinasagot? Last! Nilakasan niya yung boses niya. Mawalang galang na po. Magtatanong sana ako, gano'n katagal ko lalakarin yung ilog mula dito sa inyo? Nilakasan na. Alam mo ginawa ng matanda? Inulit lang. Tinignan siya. Umaypay. Nilagay. Sa visit ng lalaki, kaya mo na, maglalakad na nga lang ako. Lakad siya. Nung nakakalayo na siya, pero about 10 meters, sabi ng matanda, 15 minutes! Nagulat yung lalaki ngayon. Sabi niya, ba't ganun? Balalikan niya yung lalaki, yung matanda. Kanina nung nasa harap niyo ako, hindi niyo sinasagot. Nung medyo nakalayo-layo na ako, saka niyo sinabing 15 minutes, ba't hindi ba kayo sumasagot? Alam mo, sabi ng matanda, mama, hindi ko naman alam kung gaano kakabilis maglakad. Paano ko matatansya? Tama eh. Ha? Depende talaga. Kaya kung ito tanong mo sa akin, hindi ko alam kung gaano kakabilis mag-recruit araw-araw. Correct. Gaano kadaming tao ko mausap araw-araw. Tama eh. Gaano karaming home party, OPP, one-on-one, prospecting, gaano karaming home party, benta, Yes. training ang ginagawa mo araw-araw. Yun. Walang iba makakasagot niyan kundi ikaw lang. Tama eh. Okay ba yan? Sakto. Ang ganda. Wala akong masabi ah. Part-time, full-time, part-time tambay. Diba? Iba-iba. Yeah. Full-time tsaka fooling time. Pulling time. Boyfriend, si girlfriend, marami, no? Dami. Oh, may Daming sideway, distraction may right, may left. Oo, daming distraction. Left and right lang ang marketing plan. Minsan may pailalim. Pailalim. Ibang marketing plan. Sabi na nga, business. Mayroon naman ginagawa. Monkey yan. business. Monkey business. Business na, binibusiness pa. Oh. Ganun talaga. Meron dyan, sir. Nag-iisip sa networking. Minsan, nag-iisip Oo. din mag-abroad. Oo. Nag-iisip din iba. Magtayo ng company. Company. Iba-iba. Oo. Na, yung friend niya nasa ibang company, parang gusto rin sumali doon. So, depende talaga Tama. sa lakad. Kaya maganda itong topic na personal issues, Roy, kasi Tinatama- maraming mga hindi nagiging successful sa AIM because of personal issues. Okay. Personal na, yung ang problema sa katawan, yung ang problema nila sila. Sarili. Kasi, can you imagine, you have the best marketing plan. Yes. You have best products. Management, extensive ang experience. Yes. So more or less, a lot of people do not become successful kasi depende na sa individuality, Mhm. sa personality na. Mhm. Sa ang problema na nila, sarili na nila. Kasi given na lahat eh. Attitude ulit. Attitude na ulit. Yung sarili na nila, problema nila. Correct. So, si Queen mo nga, may attitude problem ka ba? Kaya nga, pag nagte-training ako ng leadership, ang una kong sinasabi, Roy, bago ma-develop ang network mo, dapat ikaw muna ma-develop. Bago ka mag-build ng grupo or network, you have to build yourself first. Kasi pag ikaw na ang na-build mo, ikaw na yung na-correct mo, ikaw na yung na-develop mo, wala ka nang hindi kayang gawin sa network mo. Puputok na yan. Sabog. Yes! Paano po ba mawawala ang hiya or reservation para bumilis ang network? Dalawa sagot ko dyan. Number 1, training, theory. Number 2, actual. Sasalang ka talaga. Kasi the best way for you to conquer your fear is do it. Now, one good thing about fear, Roy, kung mararamdaman nyo, pag na-conquer mo yung fear, it feels good. Parang gusto mong gawin ulit. Yes. Kaya nakakatakot, yung nakakatakot na bagay na gusto mong gawin, yung pinaka nahihiya kang bagay na gawin, gawin mo siya. That's the only way to overcome it. Yeah. Walang preparasyon na gagawin mo. Wala pong orasyon na makakaalis ng hiya mo. Or mantra. Walang mantra. Walang bertud, agimat o anting-anting ang makakatanggal niyan. Wala. 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 Salang ka. That's the only way you can overcome it.
Yes. Gusto matanggal ang hiya? Simple lang. Mag-recruit ka na mag-recruit. Sir, Magiging walang hiya ka. Pero may good news pa doon. Oo. May addiction. Oo. Oo. Kaya nga pagka na-overcome mo nga yung fear mo, it feels good, you wanna do it again. Oo. Nakaka-addict. Hmm. Kaya yung mga nahihiya pa rito, sanahin mo lang yung sarili mo. Kaya minsan may magkikwento dito, nahiya po ako dati, pero 3 hours na hinahawakan ng mic, dire-diretso. Dire-diretso. Na-addict na yun sa mic. Oo. Di ba yung iba, yung iba nanginginig gumawak ng mic sa una. Oo. Nung matagal na siya, Ayaw. ang tagal niya nahawakan, ginagano na siya nung timer sa likod. Ayaw pang bitawan. Tinatago na ang mic. Hindi, di pa tapos. Totoo po yan. Nangyayari? Oo. Kaya lang naman kayo nahihiya o may reservations kasi takot kayong ma-reject. Correct. So, the only way to overcome rejection is lagi kang magpa-reject. Alam mo, pag lagi kang magpapa-reject, you become immune to it. Addiction din yun. Gusto mong ma-reject ka lagi. Pa-reject ka lagi. Tapos motivation mo rejection. Once na reject ka, para kang inaapoy na gawin mo uli. May stages yun, Totoo sir. Yung yan. reject. Yung una, sir, pag na-reject ka, masakit. Masakit. Painful. Pangalawang stage, sir, parang dead, wala na. Dead man na. Oo. Pangatlong stage, sir, Acceptance. ito pinakamasarap. Once na nare-reject ka, motivation ang Oo rejection. nga. Tama. Ako, sir, pag nire-reject ako, wala, basta ginagana lalo. Parang gusto ko lalong, wala, ewan ko. Parang gusto mo. Motivation na siya. Kasi dapat dumating sa stage ng rejection, wala nang dating sa'yo. Yung Or pag na-reject motivation. ka, wala lang. Oo. Hindi ka tulad nung una, tignan mo mabuti to Pag nireject ka ng friend mo, prospect mo, kinausap mo na OPP, ayaw niya, can you imagine, 3 steps away from you, that prospect is not thinking about you anymore. Correct. Hindi ka na iniisip nun. Yes. Ikaw, nasa jeep ka na. Langya yun. Sunog bahay nun. Nasa bahay ka na, kumakain ka na. Grabe talaga. Babalikan ko talaga yung pagmayaman na ako. Ang tagal mo makamove on. Nakarelate lahat sila. Ang tagal kasi makamove on. Ito malupit. Nasa higaan na, nakaganyan na. Wisit siya. Visit na yun. Yung prospect mo, ang sarap na ng buhay. Wala nang, hindi ka na iniisip. Ikaw, emotionally, naka-attach ka pa rin. Grabe, attachment. Masakit pati panaginip. Panaginip, Dala-dala mo dala. pa. Buti na lang hindi binabangungot. Oo. Pinag-aralan niya, mga Pilipino matagal mag-move on. Yes. Kahit sa pagbe-break, Roy. Matagal. Pag nag-break, hindi makapag-move on. Kunwari, mag-boyfriend. Minsan, sir, ginagawa nga, revenge lang yung Related pa rin doon sa break. Break up. Break up. Tagal mag-move on. Pag nag-break, di ko kaya. May mas malupit. Alam niyo ano yung mas malupit? Mamamatay ako. Parang ano Sarap sarap. Parang oxygen niya yung partner niya. Mamamatay ako. Ganon ka sa friend mo na ayaw maniwala Pag ayaw, ang tagal mong tanggapin. Marami, wala dito, pero Sir, malamang marami nagtatanong nito. Sir, di kaya dahil sa parang meron kang assumption na sila yung magsusupport sa'yo. Expectation ka kasi. May expectation na Yes. siya yung may trust sa'yo. Tapos Isa yan. you discovered na Ayaw. wala pala. Kaya Kaya masakit. masakit. Kaya nga, di ba, sa Buddhism, dapat non-attachment. Dapat wala kang attachment. Sometimes we put too much expectation sa prospect. Let me tell you one secret about prospecting. Maganda yan. Pag ginawa mo na lahat at ayaw ng prospect mo, networking is not convincing people. Network marketing is a matter of finding the right people. Kaya, your job is not to convince that this is a great opportunity. Rather, your job is to find those people who, upon looking at our opportunity, will do something about it. Ang hinahanap mo dito, yung mga taong naghahanap din ng opportunity mo. So pag ayaw ng kausap mo, hindi siya talaga Huwag mo nang pilitin. Move on. Move on. Tanggapin mo na hindi siya. Correct. Hindi talaga siya yung right people. Saka sir, minsan, pag pinilit mo pa yung tayong ayaw, minsan yung pang mabigat. Tama. Nandyan, sumali nga, pero parang Ang mabigat. bigat. Kasi how you wish na hindi mo na lang sana pinilit. Yan, tama. Kasi nung pinilit mo, nagbigay lang sa'yo ng sakit ng ulo, walang Oo. ibang ginawa kundi manghingi ng spillover. Apply. Sinisi ka pa. Saan na yung sabi mong ibibigay mo sa akin? Sabi mo, Everyday papayaman mo na lang ako. ganun, nape-pressured ka na. Correct. Kaya,
Pag ayaw, hayaan mo na. Oo. It's not your job to convince. Tignan nyo mabuti bakit totoo yan. Ah. Walang tao ang kayang mangumbins sa kapwa-tao. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang utak. Tayo lang ang makakakonvince sa sarili natin, walang iba. Ganon din sa prospect mo. Kaya pag hindi para sa'yo at ayaw talaga, wala kang magagawa. Non-attachment. Let go. You know, the moment you learn how to let go in this business, things starts to change. Things start to Things change. starts to Nagbabago siya. Correct. Kaya, wag na kayo mahiya. Pag na-reject, so what? It's okay. Tsaka yung hiya, sabi namin yung hiya, ano lang yan eh. Parang ginamit lang natin ng, yung pagiging mahiya, minsan ego lang din eh. Oh, Pride. pride lang. Ayaw mo kasing... Mag-step up, ayaw umalis sa comfort zone. Minsan yung hiya, yabang lang din eh. Tama. Simpleng yabang na nakatago. Nakatago. Dinadaan sa hiya. Pero ayaw niya lang, alam mo yun. Totoo. So, reservation. Tama, ang galing nito. Alright, personal issue. Okay, yan, number 1. Do's and don't ng upline, downline relationship. Madami yan. Dami, no? Do's and don'ts. Siguro, to summarize, do's and don'ts, with regards to the downline and upline, downline muna ako magsisimula. Yung downline, your best navigational guide in this business is your upline. Sila yung guide ninyo. What to do. And for that, ikaw bilang downline, makinig ka doon sa sasabihin ng downline, ng upline mo, kung ano yung mga dapat mong gawin. Meron lang gray area kung sasabihin. To such extent, to such a point. Basta tama yung pinagagawa sa'yo ng upline mo, Yes. do everything you can. Palo. Yeah. Paano malalamang tama? Moral, legal, at ethical. Ayan, no? Ulitin. 1, 2, 3. Moral, legal, at ethical. ethical. Alam nyo naman yung mga moral at immoral. Alam nyo naman yung illegal at legal, nasa company policy. Correct. Alam nyo naman yung ethical and being non-professional. Yes. So, basta nasa moral, legal, ethical na issue, do everything to follow your upline. But, pag isa doon ang nababiolate, you have all the right para hindi sundin. Yes. Di ba gano'n naman ang leadership? Di ba kahit hindi dito sa AIM, kahit sa bahay, sa government, kahit sa office ninyo, pag tingin mo yung pinagagawa sa'yo, mali na, meron kang karapatan to resist. So in terms of downlines and uplines, downlines, please, your best navigational equipment here, your best navigational guide are your uplines. Alam nyo po, nung araw, nung hindi pa uso GPS, ang guide ng mga manlalayag, mga seamen, are the stars. Kasi the stars are permanent. They never change. In fact, hanggang ngayon, some navigators, they still use the stars as their navigational guide. Because with the stars, you can never go wrong. Dito sa business natin, basta ang tinuturo sa'yo ng upline mo, moral, legal, ethical, you can never go wrong. Tandaan nyo to, pag may maling ginawa at nagpapatuloy yung gawain na yon, somewhere along the line, it will always go back to you because the universe needs to balance everything. Ang isang bagay na mali, hindi magbubunga ng tama. Tandaan nyo yun. So yun lagi ang guide nyo. In terms of the upline to the downline naman, your relationship should be purely business and professional. Anything na magiging personal, labag sa law of business yan. Yes. Walang personalan. Pag may issue yung downline na personal na buhay, labas kayo doon. Upline, may issue na personal na buhay downline, labas kayo doon. Bawal ang chismis. Correct. Okay ba yan? So, yun yung magiging, yun yung magiging premise ninyo, basis ninyo, kung hanggang saan kayo susunod, at ikaw naman upline, kung hanggang saan lang ang ituturo mo sa downline mo. Never compromise your character. Sabi ni John Maxwell, if you have to choose between strategy and character, pag mamimili ka daw ng between strategy and character, ganito strategy gawin natin. Hanap tayo ng investor. Magpapa-invest, strategy yun eh. Strategy. Tapos, pabilin natin ng 250 heads. Iba-iba pangalan.
Eh di ba hanggang 7 heads lang? Strategy yun. If you have to choose between strategy and character, always choose character. Character. Always choose what's the right thing to do. Correct. Hindi naman pabilisan ng networking eh. Hindi naman pagalingan to eh. Pagandahan ng buhay to pagdating ng panahon. Yes. Paano masasabi maganda ang buhay ng tao? Hindi lang sa pera yan. Masasabing maganda ang buhay mo pag marami kang pera, masaya ka, at maraming taong masaya dahil sa'yo. Okay? Correct. Pero, kung ang mangyayari sa'yo, marami ka lang pera, pero maraming buwisit sa'yo, hindi masarap na buhay yon. Hindi masarap na buhay yung mapera ka lang, pero maraming buwisit sa'yo, maraming asar sa'yo, marami ka nasagasaan along the way, hindi masarap na buhay yon. Kasi aanuhin mo yung pera, pag nakatalikod ka, yung mga tao maraming nasasabi sa'yo. Ang masarap na buhay, may pera ka, bago buhay mo, mas sa ibang tao, yung iba, walang nasasabi sa'yo. Okay ba yun? Kaya, Klaro. mahaba ito kasi lagi nyo pong tatandaan, there is a proper way of doing the business. Huwag na natin gawing business, yung business. Huwag na natin gawing monkey business, yung business. So please, whatever that is moral, legal, and ethical, keep on doing it. You can never go wrong with that. Other than that, labas na. Yung don'ts na ang gagawin ninyo. Correct. Sa cycle ka din kasi. Wala eh. Sabi mo, sir, iba-balance ng universe. Oo. Ibabalance pa rin ang universe. Sa cycle lang. Well, sa higher training, matututunan nyo sa higher leadership training, especially sa mga leader summit, sa trainings ng mga upline ninyo, why leaders kailangan maging upright leader ka, especially in this kind of business. Short term, pwede kang maging kumita na hindi tama yung ginagawa mo on the short run. But in the long run, things will always go back to you. Mapapag-aralan nyo yung pag umattend na kayo ng summit natin, leader summit natin. Because believe me, ang magpapatibay ng negosyo natin, walang ibang kalaban ng aim. Ang magpapatibay ng negosyo natin, leaders. Pero, leaders din, pag hindi tama ang leadership, sila rin ang magiging anay ng negosyo natin. Kaya as early as now, try to be good leaders. As early as now, try to know what are the right things to do in this business. As early as now, sasabihin ko na sa inyo, it's not how much money you make, it's who you become when you get there. Hindi yung gaano kakaraming pera. Ang pinag-uusapan dito kung anong klaseng tao ka naging nung nagkapera ka na. Yes. Ha? Galing. Okay, number 2. Ano po ba ang mga first steps na pagka-join na dapat sundin ng mga newbies? Mga newbies, yung mga bago. Mga new Ikaw, pipe. Roy, anong ginawa mo nung bago ka? Ako, una talaga kasi, nag-attend ako ng NDO. Kasi wala ako, alam ko na, unang-unang inalam ko sarili ko na, kinilala ko sarili ko. Anong klaseng tao ako. Anyway, kilala mo naman sarili ko. Kung matigas ulo mo, slow ka, may pagkabobo ka, mahina ka. Inalam ko yung mga kahinaan ko. Oo, kung ano yung weakness mo. Oo. So, sabi ko, mahina ako sa ganun. So, pag ito, hindi ko to kaya sa isang attend. Hindi ko yan kaya. Dapat mga ilan. So, kilala ko kasi sarili ko. So, alam ko yung capacity ng utak ko. So, ako nag-adjust. So, like yung NDO, hanggang ngayon, talagang di ko pa tinatantanan yun. Pinapakinggan ko pa rin. Ang pinakauna kong ginawa, inalam ko yung anong kahinaan ko. At kung ano yung kahinaan ko, yun ang pinalakas ko. Doon ako nag-focus. Like yung mahina ako magsalita sa harap hanggang ngayon. Mahina pa rin. Mahina ako sa public speaking. Mahina ako dyan. So, dapat pinag-aralan. Kaya, sir, that time, talagang may room ako. Naglagay din ako sariling opisina. Mayroon din akong whiteboard. So, di ba, nagsasalita ako mag-isa. Di ba? Oo, ang audience ko, yung pinsan lang ko, pinapakorek ko yung mga mali. Lahat kinukorek kasi lahat mali. Di ba, mga ganon. Right, so, simple lang. Lahat na alam kong mahina ako, alam kong saan ko dapat yung butas, yun ang tinatapalan ko. Kumbaga, yun ang pinapalakas ko. Hindi ako naging denial na, ay, magaling ako dyan, alam ko yan. Ang pinakauna kong talaga, tinanggap ko anong kahinaan ko, weaknesses ko,
doon ako nag-focus para palakasin. Tama. Ako ganyan din, no? When I started, pinag-aralan ko munang mabuti kasi hindi ko alam eh. So ang weakness ko, hindi ko siya gamay. So kailangan mong aralin. Kaya if you're gonna ask me, ano yung first step talaga as newbie, pag-aralan mong mabuti. Marketing plan, product demo, NDO, ASAP. Second step, pag alam mo na, go with the skills. Ano ba yung skills na tinuturo sa NDO? Maghanap ka ng prospect. Mag-invite ka, mag-recruit ka. Dala ka ng tao sa office. Kung hindi mo kayang dalhin sa office, sama mo yung upline mo, sama mo sa prospect mo. Ito lang naman ang skills eh. Prospecting, recruiting or inviting, presentation, OPP. Ang OPP, iba-iba yung version, di ba? Pag nag-invite kayo, iba-iba yung version. Nag-invite ka sa office, nag-invite ka sa center, nag-invite ka for table presentation, nag-invite ka for home party. So iba-iba. May skills na how to handle objection. Yes, sir. May skills na goal setting. Yes. May skills na follow-up. May skills na meeting after meeting. Sinasabi lahat sa NDO to. Now, gusto niyo ng tip paano kayo gagaling dito? Gusto niyo ng tip paano kayo gagaling sa mga yon? Yes. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali at gumagaling ka. Yun lang yun. Wala nang ibang solusyon. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Dahil dumadali, gumagaling ka. Pag paminsan-minsan mo lang ginagawa, hindi ka gagaling. Correct. Therefore, pag hindi ka gumaling, hindi tataas yung confidence level mo. Hindi magiging madali para sa'yo. Correct. Kaya the only way para gumaling kayo, paulit-ulit mong gawin. Principles of success yan. Ang sabi sa principle of success, your law of averages improves over time. Habang tumatagal ka at paulit-ulit mong ginagawang isang bagay, tumataas yung law of averages mo. Mas gumagaling ka, mas marami kang nako-close, mas magaling ka na magpa-7 heads, mas magaling ka na mag-OPP, mas magaling ka na magdala sa office. So pag ginagawa mo paragi, dumadali. Yes. Ang problema na maraming distributors, newbies, they're very afraid to do it. Overcome it. That's the only way you can do it. Sabi ni Lao Tzu, di ba? Journey to 1,000 miles begin with a single step. Yung baby step na yan, paulit-ulit mo, hindi mo malamamalayan, yung mga baby step mo, layo na ng nararating mo. So do it. Pag wala yung upline mo, do it. Ang lumalaki sa negosyong to, yung mga pinabayaan ng upline. Tama. Ako, kaya ako lumaki, hindi lagi available yung upline ko eh. Kaya pag kayo lagi kayo nagpapaspoil sa upline nyo, hindi kayo matuto. At ikaw naman upline, pag lagi mong ini-spoil yung downline mo, hindi yan makakalipad mag-isa. Kaya do not depend to one another. Lumipad ka na mag-isa kahit wala yung upline. Tama. Doon ka matututo. Yung mga nag-number 1 top earners dito, natuto yan kasi hindi sila ni-spoil, hindi sila binaby. Ang downline na nagpapababy, hindi kayo lalaki. Ang upline na binibaby mo, downline mo, hindi mo napapalaki grupo mo. Correct. So the only way to do it, pabayaan sila. Lipad mag-isa. Ako, isang beses lang ako sinama ng upline ko, Roy. Kain pa The ata. rest is history. Kain lang ata, sir. Sinama sa kain. Diba? Oh. Kain pa. Sinamahan na yun. So, pag mamayang gabi, kaya ngayon, alam niyo yung sikreto na huwag kayo dapat tutukan, huwag kayong spoil. Every time na in-spoil ka na upline mo, sabi mo, upline, huwag mo na akong spoilin. Get away. Leave me alone. Leave me alone. Yeah. I can do this. All by myself. Tandaan niyo yung mga upline nyo, tanungin niyo yung mga earners dito, paano sila lumaki. Sasabihin yan, maaga akong pinabayaang mag-OPP mag-isa. Pinakawalan akong maaga. Pero guys, don't forget pa rin, mag-consult kay upline. Ganon din naman sa, consult your upline. Ganon din naman sa pagbibisikleta. Kailan ka ba natuto na mabilis? Yung pinabayaan ka, nung wala na naghahawak sa likod mo. Nasugatan ka, nahulog ka, pero natuto ka. Natuto ka. Swimming, ganon din. Kung lagi nandyan yung coach mo, wala mangyayari sa'yo. Salang, hayaan mo malunod. Kasi pag nalulunod ka, mag-ano ka eh. Ganun din sa networking. Don't be afraid to make mistakes because you learn from your mistakes. Correct. Huwag kayo matatakot magkamali. Alam mo, in life, we learn a lot of things in our life because we made errors and mistakes. Kasi ang success is just repetitive. Repetitious failures lang ang success.
Pag paulit-ulit kang nagkakamali and you keep adjusting, eventually you will get there. Kaya wala pong naging successful na hindi nagkamali. Yes. Kaya pag marami kang magkakamali, welcome it. Addition sa leadership mo yon, yung pagkakamali mo. Huwag kayo matakot mag-OPP. Pag first timer yung kausap mo, hindi naman niya alam kung mali-mali ka eh. So, Malay niya ba? Pwede mo, sir, ang pagkakamali isang teacher. Oo, di ba? Oh, tama. At least napag-practicean mo pa. Sa Practice atin, lang ng practice yan eh. Dapat mag-practice ka lang na mag-practice.